Magandang araw, this is Mother Jo at ito ang Mother Jo's Corner dito lang sa Kuya Prof TV. For today's topic, pag-uusapan naman natin ang 6 thinking hats. Ito, i-share ko lang sa inyo yung konti kong nalalaman tungkol sa 6 thinking hats. Ayon na rin sa nag-sponsor ko sa trabaho. So, pagpasensyahan na po ninyo, hindi naman ako ganun ka-expertise. So, 6 Thinking Hats by Edward de Bono, popularized in 1985. So, ito lang po yun. Usually, ang 6 Thinking Hats, ginagamit ito sa mga decision-making, sa group decision-making, whether sa mga organization, sa company, or even sa grupo ninyo sa school, sa pang-araw-araw na buhay, magagamit natin itong 6 thinking hats. So, share ko na kagad sa inyo yung green hat. Pag sinabing green hat, ito yung mga new ideas, new concepts, so new perceptions, and yung creative thinking. Kapag nagkakaroon tayo ng mga meetings, group meetings, pinag-uusapan natin, let's say meron tayong project, so pag-uusapan natin kung ano yung mga green hat dito sa project na to. Okay, for instance, mag-open tayo ng online business natin. So, ang ka-group meeting natin is yung family members din natin. Kunyari, kasi family business ito. So, lahat kukunin natin, i-gather natin, lista natin sa whiteboard, ano ba yung mga ideas nila. So, everyone mag-suggest sila, ano ba yung mga sa tingin nila, fast-moving items sa panahon ngayon. Let's say, pandemic na ngayon. Ano ba yung mga mabibili ngayon? Mga air purifier o mga individual air purifier. Tapos, meron kasi individual, meron naman sa mga company. Since pandemic din ngayon, mostly of the classes nandun sa kanya-kanyang bahay. So, pwede rin maisip ninyo na baka pwede mag-offer dito ng mga antena para dun sa may mga mahihinang antena sa mga bahay nila. Pwede rin dito mag-offer ng mga dahil pandemic nga, may mga alcohol or mga face mask o kung ano yung mga mabibenta na pwede yung i-offer online. Siyempre, hindi naman kayo na nililimit lang sa ganon. Marami rin dito yung mga hindi na bumibili para mag-shopping pa sa mga malls. So usually, nagkakaroon na lang sila ng online business para sa mga iba pang mga gamit, usually mga damit or anything. So ang alam ko, yung mga shopping malls, nagkakaroon na rin sila ng sarili nilang online business, nag-a-adapt na rin sila ng ganito. So yung mga ideas na yun yung mga i-gather ninyo once na nag-meeting kayo. At kapag nag-meeting kayo na new ideas yung mga binibigay, new concept, new perception, ang lagi nating iniisip na kapag gano'n yung mga information na binibigay natin, tayo po ay nakasuot ng green hat. Okay. So, next hat naman po natin ay ang blue hat. So, usually yung blue hat, sabi nga rito, is giving overview of our thinking. So, usually it is the management and organization's thinking. No? So, kaya overview ng mga napag-usapan. So, yun about the management and organization. So, pero kung tayo, so parang sa top management, pero kung tayo, so parang ini-skip na rin naman natin to sa group natin. So, for the next thinking hat ay ang white hat. So, dito, kapag pinag-uusapan natin yung thinking hat, usually sa white hat, ito yung mga neutral information. So, mga facts. So, mag-gather tayo during the meeting. Kunyari, ano ba yung mga nakuha natin na fast-moving natin last month sa online selling natin? So, isa-isahin natin yun. Magkano ba yung naging sales natin? So, yun. So, lahat ng mga facts or mga information na meron tayo sa ating business, lahat yan i-gather natin na may kinalaman dun sa pinag-uusapan natin na topic. So, usually, kapag yun, nag-gather tayo ng mga facts and information, iniisip natin na ang suot natin dyan na hat ay white hat. Next hat po natin ay ang red hat. So, yun na nga, it has something to do with the emotions, feelings, or mga intuition.
So parang kapag mag-open tayo ng online business, sasabihin natin na, no, excited ako na i-open natin to. I'm sure marami tayong magiging buyer. So parang has something to do with your emotion. So kukunin natin ng idea, o ikaw ano bang sa tingin mo kung mag-open tayo ng online business, ikaw ano ba? So ano ba sa tingin mo? So lahat ng member of the team, of the group, kukunan mo ng information na ang isasabihin naman nila during that time is yung about their emotion. Ano ba yung nararamdaman nila kung mag-open sila ng ganitong business. So, yun. So, yung next hat po natin ay ang black hat. So, sa black hat, ito naman yung caution or critical thinking. So kapag tinignan natin, nagmi-meeting tayo, tapos okay, sige, gamitin naman natin yung black hat, sasabihin ng leader ng team. So gamitin natin yung black hat. Ang mga isa-suggest naman ng kaanib ng grupo or members about the black hat, iwasan natin mag-offer ng hindi papatok ngayon tong mga foods, kasi yung foods kunyari ando na yan sa tabi. Let's say naman na sa market na kinikater ninyo, no? Let's say, kasi kapag may online business ka, may mga pwede mo siyang i-post na nearby barangay lang or what. So kapag sa food po pwede, pero kapag malayuan, depende po sa food. Yung member of the team, magbibigay sila ng, sabihin natin medyo negative thinking nila about doon sa i-open mo. Ano ba yung mga, sasabihin natin, maliit lang pala yung capital ko. So, maliit lang yung capital ko, hindi ko kaya na batasan demand para dito sa item na to, hindi natin kayang i-sustain. So, yun naman yung mga critical thinking na isasuggest nila. Batasan demand dito sa item na to kasi maraming bumibili ng air purifier. Baka pagka may nag-order sa atin ng 100, hindi naman natin kayang i-provide kasi nga, ito na yung capital na meron tayo. So, yun pala yung eksaktong possible example ng black thinking hat. Yung last hat po natin is yung yellow hat. It is about the positive naman, positive or brightness, optimism, yung mga benefits. Ano ba yung benefits natin? Ano ba nakikita natin pag nagtayo ng online business? Sa panahon ngayon, online na po talaga Bibihira na yung lumalabas, natatakot sila sa labas. So, kaya magiging patok pag mag-online business tayo. So, lahat po pwede natin i-offer kasi i-deliver na to sa doorstep ng mga kliyente natin, ng mga buyers natin. So, magiging mabilis sa kanila. So, ako positive ako na magiging successful tayo. So, kung titingnan natin overall po, yung Six Thinking Hat, ginagamit to sa organization para at least hindi kalat-kalat pagbibigay nila ng information na parang yung isa nag-suggest new ideas, yung isa naman nag-suggest na, naku, masaya ako kapag nag-open tayo yan. Yung isa naman, naku, baka hindi natin kayang i-sustain yung bulk ng orders. Tapos yung isa naman, positive ako na magiging successful yan. So, parang yung isang pinag-uusapan nyo, iba-iba yung topic. So, nachi-chop-chop din yung pasok ng information sa inyo kapag kayo nasa isang grupo, sa isang meeting na nagde-decide kayo. So, kaya pagka isang round muna, let's say, lahat magsasalita, isang round muna about green hat. Ano sa tingin nyo pag nag-open tayo ng online business? Green hat muna, magbibigay yung isang member, everything about green hat, ililist down nila yon. So, okay, done na tayo sa green hat, may additional pa ba? So, kapag may humabol pa, isusulat mo ulit. Pag wala nang humabol, okay, let's move on the blue hat, let's move on the white hat. Okay. Ano ba, meron ba tayong capital? How much capital do we have? Tapos lahat ng facts, lahat ng meron kayo. Internal. Okay, pwede nyo na isulat yan. Okay, round na. So, may i-add pa ba kayo sa white hat? So, itatanong mo yun sa grupo, sa ka-meeting mo. Then, susunod naman, okay, let's go to red hat naman. So, kukunan mo uli ng idea yung bawat isa. Then, i-jot down mo uli siya. Tapos, black hat and yellow hat. So, nakapag-come up kayo ng decision na hiwa-hiwalay yung paglalagay nyo ng hat. Hindi yung chop-chop, green hat, sulat ka rito, blue hat, sulat ka white hat. So, hindi ganon. So, ito, para guided po kayo kung paano kayo magka-come up ng mga
decision making ninyo. So, makakatulong ito. So, sana kahit pa paano may na-share ako sa inyo, pagpasensyahan nyo na kung medyo hindi naman tayo ganun ka expertise. So, sabi ko nga kanina, it is only about sa learnings na meron ako. Yun lang po. Salamat. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.